Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. 8 bus companies illegal na nagtaas ng pasahe ngayong Semana Santa. Lagot kayo. Ronda Pilipinas. Kinakaharap na krisis ng bansa, posibleng madagdagan dahil sa tag-init, ayon sa isang ekonomista. Ronda Pilipinas. Pagtalakay ng impeachment complaint laban kay VP Sara, hindi dapat maapektuhan ng krisis sa langis, ayon sa isang constitutional lawyer. Ronda Pilipinas. Mahigit 8 milyong katao lumahok sa No Kings protest sa Amerika. Ronda Pilipinas. Ang Surexpress kampiyon sa NBL Pilipinas President's Cup Season 2025 Finals matapos talunin ng Tikas Kapampangan. Ronda Pilipinas. Patuloy ba ang pagsirit ng heat index temperature sa ating bansa? Alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. O alam nyo na ba to? Si Wally Bayola na aksidente sa motor sa Naga. Ronda Pilipinas. Hindi sumipot sa korte ang taong may civil case. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Pagkain ng mga matatamis, nakakapagdulot nga ba ng pimples? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Halos 90% ng mga Pinoy, apektado ang mental health daw dahil sa walang work-life balance. Alamin mamaya kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Walang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Ayan na! Hoy, marami daw mga kababayan natin ang nagdesisyon, lalo na yung may mga sasakyan, ha? Lalo na yung mga may sasakyan. Parang hindi na raw yata uuwi ng probinsya. Ang mahal kasi ng gas. Ang mahal-mahal ng gas. Ang mahal-mahal. Dati ang 4,000, 3,000 ay full tank na. Ngayon, halos lampas lang ng kalahati. Nakakaawa talaga yung ako. Alam nyo na, mas naiintindihan ko yung mga bus drivers, yung mga tricycle drivers, yung mga jeepney drivers, yung mga Grab. Saan ngayon nila babawiin yung taas ng gasolina na yan? Kawawa naman. Saan ba tayo pwedeng sumama para magkaroon ng maraming datong? Alam ko na. Alam nyo saan tayo pwedeng sumama? Alam nyo ba yung Maynilad? Yung Maynilad? Baka marami ng treasure na nakuha. Kasi hukay. Hukay dito. Hukay dito. Hukay dyan ang ginagawa ng Maynilad. Namamansin nyo ba? Parang nung ako'y tumira na sa Maynila, parang nakita ko nang nagbubungkal sila ng kung ano-ano. Parang hanggang ngayon hindi pa natatapos. Baka ako na nakakatagpo na ng mga treasure yan.
Samahan na natin, baka mamaya mayaman na sila. Tayo hindi pa. Although sa mga nagdadalawang isip umuwi dahil masyadong magastos, ang alam ko, meron hong statement ang meron ng statement ang NLEX yata. Yun hong umuwi na mga nag-exodus mga umuwi, nagdesisyon na umuwi ng probinsya, yan po ay nabawasan. Siguro nga nakapag-isip-isip dahil kapag ka ikaw naman uuwi ng probinsya, ay nako, iba ho ang gastusan sa gasolina dyan sa mga tollgate na yan. At syempre, pag ikaw ang bisita, alam nyo naman ang kultura natin mga Pilipino, pag ikaw ang bisita, dapat ikaw ang taya dahil hindi ka naman araw-araw nandoon, di ba? Blow out ng konti. Yun ay may kasamang pagbabudget ng pagbo-blow out ng iyong mga kamag-anak. And you know, I think that's okay. Paminsan-minsan saka yung ibang mga kababayan naman natin ay nakapag-ipon para dyan. Yun nga lang, nagulat ang ating mga ibang mga kababayan dahil pagdating sa mga terminal, ang mga bus na ito ay nagtaas ng pamasahe. Napakalungkot siya, no? Pwede ba tayong kumausap ng taga-DOTR o kaya LTFRB? Isumbong natin yung flash report ni... Sino ba nag-flash report kanina? Si Jen? Patrolya? Tama. 8 yun, di ba? 8? O yan. Pagka hindi ho kayo binigyan ng paintulot ng LTFRB na magdagdag ng pamasahe ngayong araw na ito, show cause order yan. Oo. LTFRB na, LTO. Ewan ko, may kinalaman yung LTO doon. Pamasahe. Pagka pamasahe, LTFRB yan. Oo, regulated po yan. Hindi katulad ng gasolina, ha? Magandang araw sa lahat ng mga nasa DOE. One day work week, ha? Ay, nako. Sana all talaga. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIZ News FM regional stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV, Alio Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Sa detalye ng mga balita na monitor ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na 8 po ito, ha? 8 na bus ang nagtaas pasahe ngayong Semana Santa, ha? Attorney Vigor Mendoza, nakikinig ba kayo? LTFRB, ha? Secretary Banoy Lopez, ha? Ito mismo ang kinumpirma ni PITX Senior Corporate Office Colleen Calbasa sa kabila ng isinasagawang inspeksyon ng Department of Transportation. Ayon kay Calbasa, hindi aprobado ng PITX ang tasingil ng 8 bus. Pinadalanaan niya nila ang reklamo sa Land Transportation Office laban sa Bicol Isaroga, Ario Diaz, St. Martha, RMB, DLTB, Bicol Magayon, Superlines at JVH. Ito po yung listahan ng mga bus na nagtaas ng kanilang mga pamasahe. Kaugnay nito, maglalabas naman agad ng ang DOTR ng show cause orders laban sa mga kumpanya ng bus na nagtaas ng pamasahe ng walang pahintulot. Ronda, Pilipinas. Bakit kailangan magpaalam sila sa PITX? Oo. Dahil sa PITX, pag alam ho nila yan, nilalagay nila, pinapaskill nila. Diba? Pinapaskill nila yung pamasahe ng mga bus na nagtaas na ito. Kung hindi ho sila nasabihan, hindi nila mailalagay doon sa kanilang mga LED, sa kanilang billboard, ika nga, o doon sa mga listahan kung magkano ang pamasahe ng bus at kung saan papunta. Yun ang kahalagahan nun. Okay. So, ang nangyari dito ay bibigyan na ng show cause orders ng DOTR. Yun. Pwede bang ulitin ko? Ulitin ko yung mga bus, ha? Okay, ito. Isarog.
RU Diaz, St. Martha, RMB, DLTV. Ito yung mga bus na nagtaas ng presyo ng kanilang mga pamasahe. Bicol, Magayon, Superlines, at JVH. Yo! Tuloy ang mga balita. Nagbabala ang ekonomistang si Profesor Astro Del Castillo na posible pang madagdagan ang krisis sa bansa dahil sa pagdating ng panahon ng tag-init. Bukod pa ito sa maaaring lumubha ang epekto ng lumalalang gulo sa Middle East. Naniniwala rin si Prof. Del Castillo na dapat hayaan ang pribadong sektor kabilang na ang mga malls na magdesisyon hinggil sa kanilang work arrangements. Iginiit ni Professor Del Castillo base doon sa panayam na dapat itaas na ang usapin sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon sa krisis. Yung mga work from home, actually kami sa pag-uusap ko sa pribadong sektor, halos ginagawa na yan. No? Tapos na yung usapin yan sa amin. Dapat itaas na po natin yung level na yan. Yan ang kailangan ng ekonomiya. Mga band-aid solutions or mga talagang mga stopgap measures lang. We are way beyond there. No? Kasi it's almost a month na. Meron pa yata siyang sinabing isa pa Play mo. Pag nagsasummer, minsan may krisis. Oftentimes, may krisis na hinaharap tayo. Ano yun? Krisis na naman sa tubig. Krisis na naman sa init. Maapektuhan na naman ang pagkain. Handa ba ang gobyerno dyan? Meron na tayong krisis ngayon sa Middle East. So, yun na yung mga usapin na kailangan natin usapan. At paghandaan ng ating mga kababayan. Huwag nila sabihin na, naku, hindi na ho namin madadala yan. Mahirap na problema yan. Maapektuhan sila. Kaya kailangan maging resilient sila. Dapat government should inspire the people. No? Na, ito yung resiliency program nyo as individuals. Ito ang resiliency ng education. Yan po ang tinig ng ekonomistang si Professor Astro Del Castillo sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Plan biyaheng ayos ng LTO para sa Semana Santa at summer o summer vacation ipinatupad na. Alamin natin ang report ni Patrol 38, Jen Patrolya. Jen. Ipinatupad na ng Land Transportation Office ang Oplan Biyaheng Ayos para sa Semana Santa at Summer Vacation ngayong 2026. Ayon sa LTO, epektibo ang operasyon hanggang Abril 6. Alinsunod sa direktiba ng Department of Transportation, layunin ng programa na matiyak ang ligtas, maayos at maasahang biyahe ng mga motorista at pasahero sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero. Kabilang sa mga hakbang ang mga pinaigting na kampanya laban sa mga kolorum na sasakyan, inspeksyon sa kaligtasan ng mga pampublikong sasakyan at random drug testing sa mga driver. Mahigpit ding ipatutupad ang mga batas trapiko gaya ng seatbelt law, pagbabawal sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho at child safety regulations. Magkakaroon din ng monitoring sa tamang pamasahe at pagsugpo sa overloading sa pamagitan ng mga mystery rider. Nakikipag-ugnayan na rin ang LTO sa Philippine National Police, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Habang nakadeploy ang lahat ng enforcers at may 24/7 mobile command center sa mga pangunahing kalsada. Tiniyak naman ng ahensya na nakahanda silang tumulong sa publiko upang masiguro ang ligtas at maayos na paglalakbay ngayong Semana Santa. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw na ito at saka mga parating, lalong-lalo na doon sa mga umuwi at nagdesisyong hindi na rin umuwi dahil sa taas ng gasolina. Diyan muna kayo, 3-day work from home. Hindi katulad ng DOE. Ay, saan nila? One day work week. Ay, sosyal. Ilang oras trabaho nila? Baka 8 din. Baka 8 din. Isang araw na nga lang. Alamin na natin ang ating weather report.
pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alamin na natin ang magiging weather sa magitan ni Daryl Justin. Hey, Daryl! good morning sa mga may solar panel. Ito, Ay, ito ang magandang panahon para sa kanila. Di ba? Favorite season ng mga may solar panel ito. Di ba? Ikaw ba nakapagpakabit na? Actually, ako ano ba tawag doon? Nagwi-window shopping? Nagka-canvas. O, ka-canvas. Ayun, nagka-canvas. Kasi canvas Oo. na ngayon. Kasi nung panahon ko, window shopping. Window shopping. Yun daw yung salita pag walang pambili. Ganun ba? O, tama. Okay. Sa mga nagwi-window shopping para sa solar panel, ito Hindi, ang magandang tamang konsiderasyon yan. Actually, No? totoo Magandang nga. konsiderasyon yan. Paano nyo? Kasi, kung medyo mahal yung solar, i-consider nyo rin yung mga power station na merong solar charging. Tama. 'Di ba? Okay din 'yon. Hanggang wala pa naman, okay pa naman dahil totoo po 'yon dahil maraming articles na lumabas ko nga itong Sabado at Linggo na binabasa ko rin. Tama. Na nagwa-warning, no? Nagwa-warning. Okay. Siguro wag na natin siyang basahin nagwa-warning, nagpapaalala na lang, Nagpapaalala. nagre-remind. Reminder. Nagre-reminder, 'di ba? Kasi pa- pagka ganito, natatandaan mo ba yung parang Asian crisis yun eh. Asian crisis. Yung may rotation brownout dati. Ewan ko kung panahon yun ni dating presidente Fidel Ramos. Okay. Yung unang scheduling. Ako hindi ko naabutan yung FBR, malamang kakasilang pa lang sa akin nun, mga mid-90s yan, di ba? Ako inabutan ko nung ako ay malito, elementary days, na uso pa nga yung brownout, konting bumagyo nga lang, signal number 2 pa nga lang. Pero yun, yung Pero diba, kay FBR dati, schedule talaga siya. So talaga expected mo na. Okay, schedule okay. talaga siya. Dahil nga dun sa, balikan ko nga yan, ano ako niyan mga elementary yata ako niyan. Elementary. Kasi kasi, maski sa school, naka-adjust. Okay. Maski sa school naka-adjust. Interesting. Ano yan pagka yung school mo public, adjust ka talaga. Pero pagka private naman, okay lang kasi may generator. Sa bagay, tsaka kakayanin nyo. Tsaka pagka private ka, kadalasan sa panahon noon, konti, pero may mga iba naka-aircon na, no? Yes, of course. Hindi kagaya pagka, air cool. Papalikan nga na, Ate Juday, pwede ba tayong magsiyasat niyan? Mga, di ba, yung mga nangyari dati? Okay. Crisis. Siya, sa lagay ng ating panahon, ang umiiral po na weather system sa ating bansa ngayon ay isang ridge o bugso ng high pressure area. Kung ang low pressure area po, lalo sa mga nakikinig sa radyo, ay ang isang weather disturbance sa ating bansa na nagdadala ng mga pag-ulan at masungit na panahon. Ang high pressure area naman nagdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa at umi-extend ito hanggang sa may hilagang bahagi ng ating kalupaan, lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon. Inaasahan po natin na sa araw na ito magiging maaliwalas at maganda ang panahon at wala po tayong inaasahang malawakang mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may Luzon area. Posible man po yung mga pag-ambon, ang pinakamatagal na po ng mga pag-ambon dito sa around 30 to 45 minutes at hindi po kalakasan. Inaasahan natin na magiging ganito ang tahiog, magiging ganito ang lagay ng ating panahon hanggang sa buong linggo po nitong Semana Santa. Nabanggit ko nga kanina, walang namomonitor na LPA at bagyo sa loob at labas sa Philippine Area of Responsibility at ganyan po magiging sitwasyon simula po ngayong araw hanggang sa 7 po ng buwan ng Abril. Ibig sabihin, almost 2 weeks, patuloy tayo magiging storm-free dito sa ating kalupaan at makakaranas tayo na mainit, maalinsangan at malagkit na lagay ng panahon sa buong Semana Santa. Kaya yung mga kababayan natin nagbabalak na mag-swimming, perfect time ito para mag-swimming. Mababa lamang ang tsansa ng ulan. Gaya dito sa Metro Manila, inaasahan natin mula Tuesday hanggang Sunday na nasa 2 to 3% lang po ang tsansa na pag-ulan at maglalaro ang temperatura natin mula 24 hanggang 35 degrees Celsius. Yan po ay para sa Metro Manila. Habang sa Metro Cebu naman, inaasahan natin na magiging generally clear and sunny weather tayo mula today up until Sunday na may pinakamataas na chance ng pag-ulan na po sa araw ng Huwebes Santo, 10% chance of rain lamang po yan. Pero hindi natin inaasahan na maaaring tumagal ito. Maaaring wisik-wisik lang ito. Pero may mga Holy Week tayo na umuulan. Meron, Before. pero madalang. That's sobrang rare siya. Kadalasan na talagang tirik ang araw natin pag Holy Week. Nasa 24 hanggang 32 or 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at sa may Metro Davao naman po,
Ganun din, magkahalintulad. Sunny and fair weather conditions tayo hanggang Wednesday. Pero may konting kaibahan lang ang Thursday and Friday ng Metro Davao dahil may kataasan ng tsansa ng pag-ulan mula 37 hanggang 62%. Yan po sa Monday, Thursday at sa Good Friday. Pero sa the rest of the week, inaasahan naman natin magiging maganda at maaliwalas ang panahon sa 25 hanggang 33 degrees Celsius na temperatura. Ayon po sa mga eksperto, lalo na sa gara ng taas na naman ang mga heat index temperatures po natin, hindi po gagandahan ang paglabas mula 10 a.m. to 4 p.m. O kagaya na lang po today sa iyong paboritong probinsya, maraming bango sa Dagupan, number 1 sa listahan. Nay ko po. 40 degrees. Pantay-pantay sila niyan ng San Jose Occidental Mindoro at sa may La Carlota. Yun po, sa may La Carlota sa may Negros Island region. Nasa 39 degrees naman po ang Bacdotan sa La Union, Tuguegarao City sa Cagayan at ang CLS Muñoz dyan po sa may Nueva Ecija. Habang 38 degrees naman sa Isabela, Aurora, Bulacan, Batangas, Palawan, Camarines Sur at 37 degrees sa paborito mong garden, Science Garden sa Quezon City. 37. Baby. Kapag huli pala, ganyan malumanay, no? Tata ka nagigigil doon. 37 degrees din po. Uy, mag-ingat ho kayo, Yes. Ulitin natin yung oras mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Hanggat nariwag mo na lumabas. Hanggang 4 p.m. Dati hanggang 3 p.m. lang yun. Ngayon hanggang 4 p.m. na. Grabe, So, sobrang init daw pag 3 to 4 ng hapon. Ayun, ina-advise naman na mag-swimming, yung mga nasa tabing dagat, maganda raw po mag-swimming, yung oras before 9 a.m. at yung oras after 4 p.m. Yeah. Ayun, yun Pero yung abangan maganda. nyo kasi kahit ang mga nakatira sa mga syudad, yung Yeah. may mga kondo, ang pagkakaalam ko, naiinitan yung mga building ng maghapon na sumisingaw yan ng gabi. Tama. No? Kaya malagkit-lagkit din Kaya sa kanila. malagkit-lagkit. noon. Oo. Pero yung iba dyan, pagka mainit ng gabi, ini-enjoy nila yan sa paglalakad. Talaga, Eh, syempre, gusto nilang pawisan. Of course. Advantage talaga sa kanila yan. Malaking tulong na sa kanilang physical health. Oo. Lakad-lakad ho kayo dahil maganda ho sa ating katawan yan. Ayun. At yan ang ating health Galaw, supplement galaw. for today. Supplement sa walang bulahan. Ay nako, sa ating sunrise at sunset, tumilaw pa rin po ang manok. At tatagpuang nasa Manila na po si Papa Jackson kaninang alas 5:54 ng umaga at saan lulubog ang araw. Ayan, yan po naririnig niya paggising niya ng alas 6:08 po mamayang gabi. Yan naman aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. At malapit na. Ano ang malapit na, Daryl? Malapit na tayong mag-sign up. Dahil magbabakasyon na. Ay, oo nga pala, no? Oo, Thursday, Friday, Saturday. Pero ano? sila nandito sila eh. Maglilinis daw sila. Good. Tsaka Very good. may campfire na gagawin eh. Ay, wag. Hindi mo mamamasunog. Ano Si sabi nga nung isa doon, Ludire. Saan ang malapit na? Ito malapit na. LDR Love Discussions and Reactions with Papa Jackson. A voice that's honest, faithful and true, speaking the words you need to get through. Now I'll tell you the truth, no judgment at all, only real advice when you stumble or fall. You're not alone, I'll walk with you on with Papa Jackson. I'll keep moving on. LDR, love discussions and reactions. Now I'll tell the truth to Papa Jackson. On DWIZ Nationwide. Soon. Meron akong ano dyan. Ano? Malapit na! Si Papa Jackson. Malapit na, Abangan nyo. malapit na. Yung huwag mong babanggitin yung ano. Yung araw. Hindi, huwag mong babanggitin yung hindi ko government babanggitin. agency. Oo, hindi ko babanggitin. Meron akong Alamang Girl. Ayan Alamang Girls! Meron. Pwede mag-wasting Alamang Girls! Mga Alamang Girls. Gusto ko yan. Chess,
Ayan! Ang aking alamang girls, yan yung mismo. Yan tinitingnan mo. Huwag mong Oh, babanggitin, tinitingnan ha? ko. Huwag mong babanggitin, Tama, ha? tama. Oh, yan lolo mo. Yung lolo mo. yeah, yeah. Tinitingnan mo ngayon. Ala. Oh, malilipat yan. Ay, ayun lang! Oy! Ikaw ha, hindi ka nagsasabi. Press con ka, ha? Hoy, teka muna. Alam nyo ba? Bukas namin sasabihin ni Daryl yan. Alam nyo ba, mga ka-PhilHealth, ha, pinalaki ng PhilHealth ang benepisyo para sa gamutan ng breast at cervical cancer. This is good news. Para sa breast cancer, ang coverage ay aabot na ngayon sa 1.4 million pesos. At para naman sa cervical cancer, may suporta hanggang mula 170,000 pesos. Ang mga benepisyong ito ay maaari ninyong ma-avail sa lahat ng PhilHealth contracted hospitals nationwide. Dahil sa PhilHealth, bawat Pilipina po, lahat ng Pilipina, protektado. Mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas, ngayon tanggap po tayo ng isang report. 126 na residente ng Sabtang, Batanes na kinabang sa medical mission ng PCSO. Alamin natin report mula kay Angelo Bainio. Umabot sa 126 na residente ng Sabtang, Batanes ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal at dental sa unang araw ng medical mission ng Philippine Charity Shipsticks Office sa lugar. Isinagawa ang aktibidad sa Sabtang National High School of Fisheries, katuwang ang lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang medical consultations, tooth extractions, ECG at pamamahagi ng gamot at bitamina. Tampok din ang kauna-unahang paggamit ng AI-powered portable X-ray system ng PCSO, isang teknolohiyang nasubok sa Space Ready Imaging Evaluations ng NASA. Sa kabuuan, 109 ang nakatanggap ng serbisyong medikal, 17 sa dental, 45 ang na-ECG at 29 ang sumailalim sa chest X-ray. Sa 29 na pasyente, 3 ang pinaghihinalaang may tuberculosis at agad isinailalim sa karagdagang pagsusuri. Ayon sa PCSO, patuloy nilang pinapalawak ang serbisyo pangkalusugan sa mga liblib na lugar, alinsunod sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailapit ang serbisyong medikal sa bawat Pilipino. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pilipinas! At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Okay, tayo ba andyan na ba si Bossing? Oo. Andyan na ba si... anong gagawin? Natataranta ako sa'yo eh. Oo, ano ba nangyayari? Nalilito ako. Nahihelo. Nalilito. Nahihelo ako eh. Andyan na ba? Ayun. Teka, antayin natin, ha? Antayin natin kung sino nandyan. Okay, binabati ko pala yung mga taga-PCSO. May nagsabi sa akin, naka-monitor sila sa kanilang TV at sa kanilang radyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga taga-PCS. Thank you! Thank you! Oy, total, wala pa naman, kung nandyan, teka muna, babatiin ko na muna si Dominador o Antenor. Ayan. Birthday niya ngayon. Birthday ng tatay ko ngayon, ha? Happy birthday pa. Happy birthday! Wala pa hinihingi mo. Wala pa. Magtiyaga ka muna yan. Okay, pag-usapan po natin yung update po ng dagsa ng mga sasakyan ngayong Semana Santa. Nasa linya po natin ngayon ang Traffic Operation Assistant Vice President NLEX Corporation si Mr. Robin Ignacio. Sir Robin, paring Robin, magandang araw sa iyo. Good morning din po at good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Tama ba itong... Oo. Robin, sa inyo ba nanggaling yung statement na bumaba yung bilang ng mga kababayan natin na usually yata pagka ganitong weekend na last papuntang Holy Week at ngayong Monday ay nabawasan kayo ng mga sasakyan? Tama ba yan? Tama po sir. Iba po tayong na monitor pagdagsa ng ating mga kababayan paudag
Usually kasi mga nagdaang taon yung weekend before ay meron na tayong monitor na umuwi na po. Oo. So, pagka pinag-uusapan natin mga ilang porsyento, pwede ba natin in terms of numbers, pwede nating masabi kung ilan ang nabawas kahit papaano, Robin? Pero kasi yung days before tong weekend na Oo. to, yung volume namin bumaba na po na between 5 to 8%. Dala nga po ng yung mas na presyo ng fuels po natin. So, yun, inaasahan din namin na itong Holy Week, actually yung recording po namin is mula Friday hanggang Easter Monday, that's April 6. Yung ina-expect natin taon-taon na increase na between 8 to 10%, baka around 3% na lang po yung marirealize natin na pagtaas ng volume. Oo, dahil kumbaga maraming sasakyang pinag-uusapan natin, kahit 5% lang ang pinag-uusapan natin, no? Robin, no? Tama po, sir. Siguro mga 3% po yan, mga 10,000 mahigit pa lang Oo. dagdag doon sa normal daily average po natin. Kaya kami naman po sa index ay nakahanda pa rin po. In fact, umpisa po nung Friday, wala na po tayong closure, wala nang roadwork, open po lahat yung lanes natin. Tuloy-tuloy po yan hanggang April 6, yung Easter Monday po. Okay, etong itanong ko lang to kasi nag-viral ito. Ito ba yung, ewan ko kung totoo to yung sa may bandang Bonifacio daw, wala daw galawan, kagabi ba ito o isang gabi? Nung isang gabi, sir, parang yun na po, bandang labas naman na po ng NLEX po yan. Pero sandali lang naayos din naman po yun. Ano ho naging cause nun? Yun, hindi ko na po Volume. kung ano nagkakabit dun sa pero parang rush volume lang po yung sure ko nga po. Pakiulit po, nawala po yung dahilan. Parang dagsa lang po ng dami din ng sasakyan, sir, na at one point in time, kaya tabay-tabay siguro, sir. Oo nga, volume din Okay, balikan ho natin yung experience mo ninyo kapag dumadating ang Holy Week Exodus na yan. Robin, ito bang Lunes ay nagdadagsaan na yung mga kababae natin? Pag pinag-usapan yung dagsaan, from what time up to what time para mabigyan din ng guidance yung mga kababae natin na may sariling sasakyan din na mas mapabilis yung kanilang biyahe. Go ahead. Usually, itong Monday at saka Tuesday, hindi pa talaga ganun dagda yung ating mga kababayan bumabiyahe. Ang expectation po natin is Wednesday po, noon time hanggang alas gabi na yan, and then bahagya siguro bababa yung traffic. Huwebes po ulit, madaling araw hanggang hapon na ng Webes. Yun po yung uwian ng ating mga motorista. Pinakamarami na yan, Pinakamarami na. So, ibig sabihin, Lunes hanggang Martes, parang usual lang yan, pero kahit papaano may dagdag. Yung Wednesday naman, baka after lunch yan dahil yung iba mag-half day, Robin. Tama po, sir. May pasok pa po kasi ng na lang po yung mga parang nagsasabi na wala silang pa or hindi papasok. So, yun yung medyo maaga sigurong babiyahe yun. But, yun po, usually yung Wednesday afternoon na yun, doon nagkakasabay-sabay. Tsaka yung Thursday, early morning hanggang early afternoon. Yun. Okay. So Thursday, magkakasabay-sabayan. Okay. Pag-usapan po natin, wala ho kayong lane na isasara ngayon. Lahat ng lane po ng papasok ng NLEX Norte na galing Maynila, bukas po lahat yan. Tama po kayo, sir. Galing Maynila, maging yung pabalik din po ng Maynila. Open po lahat yung lanes natin at pansamantalang wala na tayong kumpunin. At maliban na lang po siguro meron po tayong emergency na gagawin. So kung wala naman po ay open lahat po yung lanes natin hanggang Easter Monday na po yan. Oo. Tapos mag-a-assign din kayo ng, ano man tawag doon, ambulant vendors kung tawagin nyo, yung mga tao na pumunta sa kalye para mas mapabilis yung pagbabayad sa toll. Anong tawag nyo doon, pare Robin? Ang ginagawa na po namin ngayon ay for Tarlac Toll Plaza, yung pitpahuling toll plaza sa ECTEX. Oo. Mag-deploy pa po kami yung mga portable booths. Actually na po yun.
Pero dito sa balita, kung kami cash, Oo. nagko-convert po kami ng mga RFID lanes into cash for as long as hindi naman po apektado yung ang ating dedicated RFID lanes. Oo. Dahil ang ginagawa naman natin sa RFID lanes ngayon, pagka dedicated ka naman talaga, binabarrier up na lang po natin pagka dumami sila. Yun. Okay, so pag-usapan din natin, paring Robin, yung yung mga kababayan natin na hindi na monitor, na wala na pala silang load doon sa kanilang RFID. Kapag ka nagkulang, ano mangyayari? Hindi magbubukas? So, paano ba? Opo, hindi po yun magbubukas, so kailangan po magbayad po nung toll fee niya. Pero maaari din po silang check kung talagang po sila ng congestion dun sa po ng pwede lang maano ng obstruction po. Obstruction yun. Pero wala namang illegal doon. Kumbaga, hindi naman sila huhulihin o walang huhuli sa kanila. Ganon. Walang Meron pong Ala. nai-issuehan po ng citation tickets po, lalong-lalo na kung napakarami na pong nakapilang sumusunod sa kanila. Ayun, yun ang problema doon. So kailangan ating pong siguraduhin sa mga kababayan natin na may sasakyan na dadaan ng NLEX, kailangan may laman yung inyong mga RFID. Tama, Sir Robin? Yes, sir. I-ensure na meron pong sapat na load ayon po dun sa kakailanganin nila dun sa entry nila hanggang exit po din. Iyon. Okay. Kumustahin ko, paring Robin, yung dalawang RFID na nag-combine, ano yun? Paano ulit yun? Yung one RFID for all expressways po dito sa Luzon. Oo. Opo, yun kung talagang yun na po yung kailangan pakabit nila, available naman po yun. Ang kagandahan nun, isang balance na lang po yung babantayan po ng may-ari ng RFID. Oo. Tapos sa mga gasoline stations ninyo, paring Robin, yan ay merong nag-i-install along the LX. Meron po mga piling gasoline station. Okay. Meron din po dito sa mga entries at even outside po ng expressway, meron po. Visit lang po nila yung www.easytrip.ph. Iyon. Okay, teka muna. Ipasok ko lang ito. Paring Robin, may nagtatanong sa akin. Ito, lagi-lagi kong tinatanong sa ito, paring Robin, tuwing nag-iusap tayo tungkol sa mga Pasko at saka Holy Week. Pagka nasiraan ng sasakyan, sinisingil ho ba ng NLEX? Pakisagot mo ulit, paring Robin. Opo, ang ano po dito, meron din po tayong implementation ng free towing para sa class 1 to the nearest exit. Nag-umpisa po yan nung Friday, 6 a.m. Tuloy-tuloy din po yan ng 6 a.m. ng Easter Monday para lang po mas mabilis yung ating pag-clear ng mga insidente. Yun. So, ibig sabihin, free towing yan. Walang bayad dyan, paring Robin, ha? Yes po. Opo, for class 1 to the nearest exit po. Yun, to the nearest exit. Okay, Sir Robin, baka meron kang paalala sa ating mga kababayan. Go ahead. Ayun po pa rin po yung unang-unang paalala po natin sa ating mga motorista na bago bumiyahe po sana ay nakahanda po sila. Sa paghahanda ay dapat ma-check nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang masasakyan. Ganun din po sana yung magdadrive kasi may mga nai-involve po ng aksidente na siguro baka kulang ng pahinga or hindi wala sa kondisyon po yung magdadrive. So, pwede rin po sana silang mag-monitor ng traffic at kung talaga meron pong pagsikip ng daloy ng traffic at may ipit lang po sila doon, kung kaya naman po nilang i-adjust yung kanilang pagbiyahe, mas mainam po sigurong gawin na nila yon. Ayun. Maraming salamat, Robin. At alam ko, ikaw at saka yung mga kawani at mga manggagawa ng NLEX ay mapapagod sa mga susunod na araw. Yes sir, nandito po kami. May mga dagdag deployment na po kami. Umpisa pa lang po nung Friday. Yun. Okay. So, paring Robin, maraming salamat as always. Thank you very much po. Magandang umaga po. Thank you very much. Traffic Operations. Ay, nawala. Pakilagay mo nga. Traffic Operations Assistant Vice President NLEX Corporation, si Mr. Robin Ignacio. Ronda Pilipinas! Teka muna, meron tayong flash report. DWIZ Flash Report! Ito na, kasong graft at malversation isinampal laban kina dating Executive Secretary Bersamin at Education Secretary Olayvar sa Ombudsman. Alamin natin ang report ni Patrol 38 Jen Patrolya. Jen!
Nagsampa ng kasong reklamong graft at malversation sa Office of the Ombudsman ang bagong alyansang Makabayan o Bayan kasamang iba pang concerned citizens laban kina dating Executive Secretary Adrian Bersamin at dating Education Undersecretary Trive Olaivar kaugnay ng umano'y multi-bilyong pisong katiwalian sa infrastructure projects. Kasunod ito ng pagtatapos ng trabaho ng Independent Commission for Infrastructure hinggil sa anomalya sa flood control project. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, inihiling nila sa Ombudsman na imbestigahan ang papel ng dalawang opisyal sa sinasabing commitment insertion kickback scheme na may kaugnayan sa mga budget insertion sa pambansang pondo. Batay sa reklamo, may mga testimonya na nagsasabing bilyong piso ang umano'y kickback na naipasa sa mga opisyal, kabilang ang sinasabing pondo para sa Pangulo o kaya Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibinigay umano sa ilang installment. Kasabay nito binigyan diin ng grupo na napapanahon na ang paghahain ng kaso lalo't magsasara na ang ICI sa bukas March 31 nang walang napapanagot na mataas na opisyal. Giit ng bayan na dapat magsagawa ng buo at patas na investigasyon ng Ombudsman upang matukoy ang pananagutang kriminal, sibil at administratibo ng mga sangkot. Narito ang tinig ni Bayan Chairperson Casino. Investigasyon ng Office of the Ombudsman na imbestigahan si Yusek Bersamin at Yusek Olaivar dahil sila ang lumalabas ng mga bagman mismo ng Pangulong Marcos. At napakalaki ng kanilang kinalaman doon sa pagnanakaw na nangyari hindi lang sa flood control anomalies, kundi sa iba pang mga infrastructure projects. So, pagpapanagot ito sa mga sangkot sa korupsyon at pagpapaalala sa gobyerno na hindi tayo nakakalimot at kailangan pa rin managot ang lahat ng sangkot. Kasabay nito nagsagawa ng kilos protesta ang grupo sa labas ng tanggapan ng Ombudsman upang isigaw ang kanilang hinain hinggil sa anomalya sa flood control projects. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Oy, sa lahat, maraming salamat Jen ha. Oy, alam nyo ba na ang Regasco ha ay isa sa mga leading LPG brands sa buong bansa. Ako'y nagpa-deliver kahapon eh. Maraming salamat sa Regasco ha. Talagang tinatangkilik ito ng maraming mamimili dahil affordable, quality, at tama ang timbang at mabilis ang delivery ha. Subukan po ninyo at makikita po ninyo agad ang pagkakaiba nito kumpara sa ibang mga brands dyan ng LPG ha. Huwag magpapaloko sa murang LPG na may daya naman dyan sa timbang dahil 1 kilo lang ang dayain. Halos 100 pesos din ang mawawala sa inyo. Ay nako, huwag kayo papayag na madadaya. Kaya kung gusto ninyong makasigurado, makasiguro sa kalidad at tamang timbang, ay ito na ang kunin ninyo. Tandaan, para sigurado, Regasco. Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. Piliin ang tamang sukat. Ang LPG tank ay may iba't ibang sukat mula 5 hanggang 50 kilograms. Piliin ang sukat na angkop sa iyong pangangailangan. Sigurado safe ka. Kung alam mo ito, isang Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act No. 11592. Para sigurado, Regasco. Pilipinas. Oras natin sa buong Pilipinas. 7 minuto bago mag-11 ng morning. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Santino Jr. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Gamer. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program,
including its player exclusion program. Visit www.icor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Kung naghahanap ka ng perfect place para mag-unwind at mag-explore ng mga nature activities, dayuhin na ang Little Hong Kong of the South. Unahin ang Pulacan Falls na may two-tiered waterfall na napapalibutan ng nature at mga bato, kung saan pwede ring mag-trekking at picnic na talaga namang nakaka-relax. Kung gusto nyo namang mag-sightseeing sa beach, narito ang Dao Dao Island, ang isla kung saan kailangan mo munang sumakay ng motorboat mula sa seaport para makita ang scenic at breathtaking view ng karagatan. Makikita mo rin dito ang iba't ibang coral reefs na kasing ganda ng lalawigan. Narito rin ang Candice Cave, isang open-end limestone cave na perfect para sa light adventures. Kung looking for mountain view naman, narito ang Mount Susong Dalaga, isang atraksyon kung saan pwedeng mag-trekking sa pamamagitan ng paglalakad o pagsakay ng kabayo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tara na at sabay-sabay nating i-explore ang Little Hong Kong of the South. At yan ang ating highly recommended. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Para sa ating balitang pampalakasan, Camsur Express kampiyon sa NBL Pilipinas President's Cup Season 2025 Finals matapos talunin ang Tikas Kapampangan. Naritong sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nasungkita ng Camsur Express ang kauna-unahan nilang kampyonato sa NBL Pilipinas matapos talunin ng Tikas Kapampangan sa 84-82. Sa dikitang Game 5 ng President's Cup Finals na ginanap sa Pampanga State University sa Bacolor noong Sabado, Marso 28. Matapos ang mahabang laban sa serye, nagwagi ang Camsur sa huling laro na nagsilbing winner takes all para sa titulo. Pinangunahan ni Verman magpantay ang kupunan sa opensa na naging susi sa kanilang tagumpay. Hangad sana ng Tikas Kapampangan na makabuo ng dinastiya, ngunit nanaigang determinasyon ng Camsur Express na makuha ang kanilang unang kampyonato sa liga. Itinuturing ang panalo bilang makasaysayan para sa kupunan at sa buong Bicol Region na ngayon ay opisyal ng kabilang sa mga kampyon sa NBL Pilipinas. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda, Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Wally Bayola na aksidente po sa motor sa Naga. Alamin po natin showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, sumemplang si Wally Bayola sa motorsiklo habang papunta ito ng Naga City para magbakasyon ngayong Holy Week. Nangyari ang insidente kahapon Linggo, March 29 sa Andaya Highway. Lumalabas sa investigasyon ng Lupi Police nang bumangga ang motor ni Wally sa isang pothole sa barangay Belcruz, dahilan para siya sumemplang. Agad naman umanong naitakbo sa isang private hospital ang komedyante TV host kung saan nagtamo lamang ito ng injury sa binti. Ngunit tiniyak naman ni Wally na okay ang kanyang lagay gayon kung saan umaasa ito na makaka-recover agad. Sa Facebook page ng TVJ, ibinandera nito ang selfie ni Wally habang nasa hospital bed, patunay na okay ito. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day, less overthinking, more smiling. At yan nakabuo ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.